Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Lord, I'm nothing without you, so I need you by my side. Thanks for showing me the way how to live a better life. I believe you love me so. You're unwillingly just love me more and more, and you are my number one. You're my number one. I believe in Jesus. I will follow your way. No one can change my mind about you. I will always praise your name. I believe in Jesus. I will follow your way. No one can change my mind about you. I will always praise your name. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kuya, mga ate. Huli po tayo nagkakatipon sa araw na ito, huling Miyerkules ng buwan at ngayong buwan ng Setyembre. Huli ang ating 7 Ps. Ang ibig sabihin ay ang araw natin ng papuri, pagsamba sa Panginoon, pag-aaral natin, pagninilay sa salita ng Diyos, tungo sa pag-iebanghelyo at paglilingkod sa Panginoon. Kaya salamat Ate Mila, Kuya Joe, ang kasamahan natin sa NDAPS, Novaliches Diocesan Association of Parish Press Secretariat, sapagkat sa pamagitan pa rin ng ating buwan-buwan na pagtitipon kahit online, nagkakaroon pa rin tayo kahit papaano ng bonding, kahit na hindi tayo nakikita, pero nakakatuwa na at least through online, we come together and be one as a community ng mga PREX graduates. Salamat sa mga naririto at sumusubaybay sa atin sa araw uling ito, at kahit na very busy na rin kayo sa inyong mga ginagawa, sa inyong trabaho, sa inyong pag-aaral, ay nakuha nyo pa rin na mag-attend sa ating 7 Ps na ito. Naialay natin ang banal na misa sa karangalan ni Saint Jerome, ang saint na ating pinagdiriwang sa araw na ito. At narinig natin ang ebanghelyo tungkol din sa pagsunod kay Jesus. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi biro. Hindi ganun kadali. Yun ay nangangailangan din pala ng talagang pag-iisipan mong mabuti. Sapagkat it means, my dear brothers and sisters, mga kuya, mga ate, to follow Jesus is to really decide on a life of hardship, of sacrifice. A life na hindi ka nakakasiguro kung ano ang mangyayari, kung ano magaganap. Lalo sa iyo, baka marami kang i-give up, mga comforts and convenience. Yun ang isa sa mga demands ng pagsunod kay Jesus. Nandoon na din pala pati yung mga family obligations natin na inaasahan sa atin. Minsan meron tayong mga mamimissed sa mga obligasyon natin sa pamilya, tulad ng mga birthdays, mga reunions, mga minsan pati na yung mga funerals and wakes, just because of our commitment to follow and serve the Lord in our brothers and sisters. Tulad halimbawa sa PREX.
I know yung mga kwento ninyo sa Prex tungkol sa mga sakripisyo na inyong kinakailangan gawin para isaktuparan nyo ang inyong mga gawain. Nawa pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong katapatan at sa inyong sakripisyo. At isa pa pala sa hinihingi sa atin ng Panginoon sa ating pag-follow, pagsunod sa Kanya, yung mga personal ties natin with friends, with relatives and our loved ones na kahit man lang saying goodbye for the last time. Ano isipin yun? Just go, ha? Go and proclaim the kingdom of God. So yan ang ating ebanghelyo ngayon. At dyan po nais na iugnay ang topic na hiniling sa akin, lalo na ng Secretariat, ng Paris Prex Secretariat sa Christ the King PhilInvest, na pangungunan ni na Ate Beth, mga kasama niya, ni na Kuya August, at ng iba pang mga kuya at mga ate natin, tungkol sa tinatawag nilang psycho-spiritual way of responding to the experience of rejection. Ano ba yung experience na ito na nararanasan din natin? Lalo na kayong mga kuya, mga ate, sa inyong paglilingkod, sa inyong mga parokya. Rejection is really a painful experience. Sabi nga, masabuti na yung physical pain. Pagka yan ay natapos na, pag gumaling na yan, malilimutan mo na yan. Pero yung pain of rejection is much more than just physical, but it has a psychological impact, sabi nga, sa ating buhay. Yung ikaw ay makaranas ng pagtatakwil, rejection, sa Tagalog napaka bigat ng salitang itakwil. Takwil ka. Yung ikaw ay tanggihan. Ayoko sa'yo. I don't like you. O kaya kung minsan, without any word, maramdaman mo hindi ka tanggap. At ang iyong pamumuno, yan ay nagkakaroon ng isang malaking gumagawa ng malaking sugat sa ating puso, sa ating damdamin, at yan ay mananatiling nakakintal sa ating isip. Kaya nga mas sigit pang masakit yan kaysa sa sakit na nararamdaman natin sa sugat sa ating katawan. Sapagkat ang rejection, ang pagtatakwil na nararanasan natin, lalo sigit sa mga taong binibigyan natin ng pagpapahalaga at mahal sa atin, ay gumagawa yun ng sugat na sa ating isip at sa ating puso na hindi natin malilimutan at magiging dala-dala natin magpakailanman. Kaya takot tayo dyan sa experience na yan ng rejection because it causes so much pain. It makes a deep wound sa ating tinatawag na psyche, sa ating diwa, sa ating kalooban, sa ating kaluluwa. At paano natin ito tutugunan? How are we going to respond to this kind of experience? Mahalaga na hindi lang natin bibigyan ito ng espiritual na katugunan, sagot. Maganda rin makita natin ito sa ating yun nga, psychological. Kasi pagdating na sa bagay na ito, pag naaala-ala natin lagi yung rejection na naranasan natin, pabalik-balik yun pabalik-balik. It causes trauma. Nagkakaroon na tuloy tayo ng fear. Parang ayaw na natin.
Sinasabi ng mga marurunong, mga eksperto, na yan daw deep pain na cause ng rejection o pagtatakwil sa atin ay something to do with our basic instinct to survive. And sabi sa atin, we can only survive not in isolation or individually, but as part of, sasabihin nga ng mga eksperto tribo. Pag ikaw ay kasama sa tribo, you will survive. Pero pag ikaw ay inechapwera, itinakwil ka, there's no chance for you to survive. Kaya yun daw tinatawag na pain, na cause ng rejection, creates such a deep pain sa atin sapagkat it alerts us. It gives us a warning to do something so as not to be totally rejected. And that is because we need to survive. If we get rejected, there's no chance for us to live. Kaya, sabi ng mga eksperto, yan daw ang tipo ng pain na talagang malalim sapagkat itong pain and fear of being rejected ay nagbibigay sa atin ng warning dito sa ating psyche na, oops, ingat ka. Meron kang kinakailangang baguhin sa buhay mo para hindi ka maitakwil at ikaw ay maitsapwera at sa labas ka ng tribo, mabubuhay, hindi ka makaliligtas doon. Kaya, ito mga kapatid pala yung difference ng physical sa psychological pain na tinatawag na kaugnay ng feeling of rejection. It teaches us, as it warns us, to change. To change our approach to life, our approach to things important sa community o sa tribe so that we can continue to be with and within the tribe. So yan mga kapatid yung magandang insight ng mga mahuhusay ng mga nagbibigay sa atin ng roots, ng ugat ng ating deep fear, malalim na pagkatakot sa pain o sakit dulot ng ikaw ay itakwil. So para sa akin, bilang mga Kristiyano, kailangan tignan natin itong nararanasan nating pain na ito pag tayo ay naitakwil. Kasi yung rejection, sabi nga ng mga psychologists din, is part of life. Bahagi ito ng buhay natin bilang tao sapagkat tayo always belongs to a community. And we always want to belong. Yun yung meaning ng ating buhay. Yun ang ibig sabihin ng buhay. Kapag hindi tayo kasama, nako-question natin ang ating sarili, nawawalan tayo ng sense of meaning and purpose, nawawalan tayo ng saya, and mas mamabutihin pa natin na mamatay. Kaya, itong experience na ito'y kailangan din natin matutunang tanggapin bilang bahagi ng buhay upang tayo din ay mabuhay o kaya'y makapagbigay ng buhay. Kung ito ay bahagi ng buhay, how much more as a Christian? Bilang Kristiyano,
rejection or the experience of rejection which causes so much suffering, paghihirap para sa atin, ay part of Christian life. Why is it part of Christian life? Because, first of all, we are followers of Christ. At alam natin, I hope alam natin, na si Kristo, si Yesu Kristo, na siyang ating sinusundan, na siyang nais nating paglingkuran, na tinatawag nating Panginoon, ay nagdaan din ng katakot-takot na hirap. At ang hirap doon ay had something to do with pagtatakwil na kanyang naranasan. Kaya nais kong balikan natin yung banal na kasulatan na kung titignan natin sa mga ebanghelyo, the Gospels of Matthew, Mark, and Luke, for instance, nandoon yung teaching ni Jesus about suffering. Sapagkat siguro natatandaan pa ninyo yung ating ebanghelyo several Sundays ago about Jesus asking the disciples, "Who do you say that I am?" Sino ako para sa inyo? At sinabi nga ng mga alagad through Peter na kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. And that really showed how mapalad, blessed si Simon Peter sapagkat binigyan siya ng isang revelation kung sino si Jesus na hindi mo matututunan sa pamagitan lamang ng pakikinig sa sinasabi ng mga ibang tao, kundi ito'y nagmumula mismo sa Ama. Ama ng Panginoong Hesukristo na kay Simon Pedro ay nagbulong at nagsabi, nagpahayag kung sino itong nagtatanong sa kanya at kanyang sinusundan. Si Jesus na taga Nazaret, ang guro, ang the chosen one, the anointed one of God, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Subalit, look at the reaction of Jesus sa expression na ito ng faith. Sabi, from then on, simula nang ito'y maipahayag, tinuruan niya na ang kanyang mga alagad. Meron siyang itinuro sa kanila in connection dito sa kanilang pagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus bilang Christ, bilang Kristo ng Diyos. At nais kong malaman ninyo, mga kuya, mga ate, na sa Ebanghelyo, pagkatapos ng pagpapahayag na yan ng pananampalataya nila kay Jesus, 3 beses si Jesus ay nagturo sa kanila sa magaganap sa Kanya. Magaganap sa Kanyang malaking paghihirap. Yung mararanasan niyang pagtatakwil sa Kanya, rejection ng mga pinuno ng bayan. Yung pagbibigay sa Kanya na kanilang kababayan sa mga pagano, sa mga Romano, sa mga kalaban nila. Parang ikaw, na nireject ng iyong tribo at ikaw ay ibinigay sa mga kaaway ng tribo upang ikaw ay patayin. Yan naranasan niya ni Jesus. He was handed over to the enemies of the Jews to be killed. And yet, sabi ni Jesus, on the 3rd day, muli siyang mabubuhay. Kaya, gusto ko sanang mabanggit ito sa inyo. 3 beses si Jesus magpo-prophesy ng mangyayari sa Kanya. Kung sinasabi nilang siya ay Kristo, itinuro sa kanila. Tignan na lamang natin itong Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 8, verse 31. Ito yung first prediction, and there will be 2 more. Hindi ko natitignan yan. Kayo na po ang tumingin dyan sapagkat meron pang 2 predictions. Uulitin ito. Ganon din sa Ebanghelyo ni San Lucas at San Mateo.
Kaya masasabi natin, alam ni Jesus itong mangyayari sa kanya. So I quote Marcos chapter 8, verse 31, at sinimulan niyang ituro sa kanila na kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon pagkatapos ng 3 araw. Yan ang unang prediksyon at alam natin kung paano hindi ito katanggap-tanggap kay Simon Pedro. Buong tapang siyang nagsalita, dinala naman siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulan siyang pagsabihan. Imagine, pagsabihan ka ng iyong alagad. Sabi ni Pedro, hindi ito mangyayari sa iyo, Lord. Huwag itong mangyayari. Huwag nating payagan ito. Pagtalikod ni Jesus, nakita niya na naroon din ang kanyang mga alagad. Kaya pinagsabihan niya si Pedro, sa likod ko, Satanas, hindi sa Diyos galing ang iniisip mo, kundi mula sa tao. So katawagin niyang Satanas si Simon, na unay tinawag niyang bato na siyang pagtatatagan ng kanyang simbahan. Sapagkat iba ang naiisip ni Simon. Out of love for Christ, ayaw niya na si Christ na Panginoon niya at guro'y maghirap. Maranasang itakwil siya ng, sabi nga, matatanda ng bayan. Kaya mahirap talaga mga kuya at mga ate na ikaw ay itakwil ng matatanda ng bayan. Lalo pag ikaw ay young priest, o ikaw ay young leader sa inyong parokya, at pagkatapos yung mga matatanda ng inyong parokya, ikaw ay itakwil. Be careful. Ingat ka dyan sa matatanda ng bayan. Kasi napakalaki ng kanilang impluensya sa parokya. Ingat ka sa kanila. Papaano pa, hindi lang mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari, chief priest, at ng mga guro ng batas. Imagine kung ikaw, sa iyong pagsunod kay Jesucristo, itakwil ka rin ng mga pari, ng inyong pura paroko, o kaya ng kanyang mga kasama. Ingat ka, tignan mong mabuti ang iyong mga hakbang. At paano pag ikaw ay makaranas ng mga bagay nga na ito? Pag ikaw ay nakaranas ng bagay na ito, dito'y hindi natin kuminsan maiiwasan. Una, nais kong malaman natin lahat na bahagi ito ng Christian life. If by Christian life you mean following Jesus, sa pagsunod sa Kanya. Pag susunod ka kay Jesus, nais niyang matutunan mo ito, na kinakailangang magtiis ng maraming hirap si Jesus, ang Panginoon natin. At kung ikaw ay susunod sa Kanya, kailangan marunong ka rin magtiis ng maraming hirap, kasama na din itong pagtatakwil na maaari mong maranasan sa buhay, pagtalima kay Jesus at paglilingkod sa Kanyang bayan. So yan ang unang bagay na kailangan nating matutunan na part ito ng buhay natin. Sabi nga ni Jesus minsan din, a student cannot be greater than his master. Kung ang Panginoon, master, ay tinawag na Beelzebub, imagine, tawagin kang Beelzebub, prince of demons, huwag kang masaktan ng masyado kung ikaw din ay tawagin kung ano-anong mga pangalan bilang tanda ng pagtatakwil o di pagtanggap sa iyo. Sapagkat si Jesus na ating sinusundan at tinatawag nating master, teacher, naranasan niya rin yan, pagtatakwil sa Kanya. Part yun ng ating Christian discipleship na tinatawag. Kaya ito mga kapatid, ang
mahalaga pag tayo nakakaranas ng rejection. Una, huwag tayong masyadong ma-discourage. Huwag masyado. Siyempre nakaka-discourage yun, nakaka-demoralize. Tatanggi ka na, ayoko na. Huwag naman. Sapagkat, tandaan mo, bahagi ito ng ating buhay Kristiyano bilang pagsunod kay Jesus. Sapagkat si Jesus na tumawag sa iyo at sinusundan mo'y nakaranas din niya. Kaya kung naranasan niya at ikaw ay susunod sa kanya, mararanasan mo din yun. Pero maganda, sabi ni Jesus, bagamat mararanasan niya yun, in fact, mamamatay siya, papatayin siya, siya'y muling mabubuhay. So you see, mararanasan niyang paghihirap, mamamatay siya, subalit siya'y muling mabubuhay. Kaya nandun din yung consolation na una, naranasan ni Jesucristo na Panginoon natin, yung rejection. So, it's not so bad na maranasan din natin yun sapagkat doon natin makikita yung katapatan natin sa Kanya. At hindi lang yun, na kasama tayo magtitiis ng hirap, ayaw pa naman nating mahirapan, subalit kahit na tayo maghirap at mamatay sa ating sarili, pride natin, o pagmamahal natin sa sarili, tayo muling mabubuhay din. Katulad ni Jesucristo na ating Panginoong sinusundan. Kaya nga, yan ang sinasabi din sa atin ni Jesus na, o ni St. Paul, sabi niya, if you have died with Christ, you shall also live with Christ. Kaya bilang Kristiyano, hindi natin po pwedeng hindian yung paghihirap at kamatayan na nararanasan natin every time tayo nakakaranas ng rejection. Sapagkat kung ito'y tatanggihan natin at di natin tatanggapin, paano tayo makakabahagi sa sinasabi din ng Panginoong Hesus na muling pagbangon, muling pagkabuhay. Habang maranasan natin ito, pare-pareho, at umaasa naman tayo sa ating muling pagbangon at muling pagkabuhay. So nais kong makita natin lahat ito, kayong mga nakakaranas ng rejection, na matutunan nating tanggapin. Acceptance. Acceptance is a very important part ng ating pagtugon sa experience of rejection. Acceptance. Huwag kang masyadong mag-resist, sapagkat the more you resist, the more you find it harder to get over it. Let it be as part of following Christ. And never being totally overwhelmed or discouraged sapagkat umaasa naman tayo sa ating muling pagbangon at muling pagkabuhay. At ang assurance natin ay ang nangyayari din kay Jesus. Di ba? Si Jesus namatay, subalit muling nabuhay. Ipinako sa krus, subalit siya'y itinampok ng Diyos. So, magandang isipin natin na makikibahagi din tayo ng mga nakaranas ng napakahirap na bagay na ito sa maluwalhating pagbangon at muling pagkabuhay ni Jesus. Pagtanggap, acceptance, as part of Christian life and of following of Jesus. Second, napakahalaga din na tanggapin mo. Pangalawa, yung you trust in God. Magtiwala ka sa Diyos. At
sumandal ka sa Diyos. Lean on Him. Lean on me, sabi nga ng Panginoon. Pag ikaw ay nahihirapan, naghihirap, nagtitiis, lean on God. Sumandal ka sa Kanya. Sumandig ka sa Kanya. Sabi nga doon sa sulat ni San Pedro, chapter 2, verse 4, sabi niya, si Jesucristo ang buhay na bato na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanya. Kaya paglapit ninyo sa Kanya, naging mga buhay na bato rin kayo at itinatayong parang isang espiritual na templo. Kaya lean on Him. Kung paano siya'y buhay na bato, tinakwil, subalit naging siyang cornerstone ng bagong templo, ikaw din na itinatakwil, marahil, lumapit ka sa itinakwil na naging panulukang bato. At kasama niya, ikaw din ay isang bato, buhay, na kasama at bahagi sa itinatayong bagong templo ng Diyos. Si St. Paul, mga kapatid, ay nakaranas din ng siya'y itakwil. Itakwil siya ng kanyang mga kababayan. Naranasan ito ni St. Paul. Hindi siya pakinggan ng kanyang mga kababayan sa kanyang mga itinuturo. At minsan sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, nabanggit niya yung para ba meron siyang tinitiis na parang thorn in the flesh. Mahiwaga ito. Ano ba yung ibig sabihin? Tinik sa aking laman. Di sinasabi ni St. Paul. Meron siyang naranasang malaking pagtitiis. Hindi ba ang rejection na naranasan natin kuminsan sa buhay natin? Sabi ko nga, lalo na sa inyo mga pinaglilingkuran, sa parokya, from your parish priest, halimbawa, parang tinik sa inyong laman. Lalo't kung paulit-ulit na parang ipinadarama sa inyo yun. At sabi ni St. Paul, Lord, alisin mo ito sa akin. Pinipray niya kay Lord. Alisin mo itong thorn in my flesh. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi ni St. Paul, sinishare niya. Sabi niya, ang sabi ro ng Panginoon sa kanya, Paul, my grace is all you need. Ang aking grasya, ang aking biyaya, sapat na yan sa iyo. Huwag mong hangaring alisin sa iyo ang tinik na yan sa iyong laman. Sapat na yung grasya na ipinagkakaloob ko sa iyo, sabi ng Panginoon, upang ito'y iyong mapagtiisan. Bahagi ng pagtitiis na kinakailangan maranasan pala natin ito. Kaya pag tayo nakakaranas ng matinding sakit dahil sa naranasan nating pagtatakwil sa atin, magtiwala ka sa Diyos, di Kanya pababayaan. Bibigyan ka rin niya ng grasya at biyaya para ito'y iyong pinagdaraanan ay iyong malampasan. At dito nasusubok ang ating pananampalataya. Huwag mong isandig ang iyong sarili sa iyong sarili, kundi isandig mo ang iyong sarili sa Diyos. Sabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga Filipos, chapter 4, verse 13, sa mga nararanasan niyang mga paghihirap at pasakit, Filipos chapter 4, verse 13, ano ang sabi niya? Nahaharap ko ang karalitaan at ang kasaganaan, handa ako sa lahat ng bagay. Sanay ako sa kabusugan at gutom, sa pagsasawa at kakulangan. Sabi ni St. Paul, ito mahalaga,
kaya ko ang lahat sa tulong ng nagpapalakas sa akin. I can do all things through Him who strengthens me. Napakaganda din ito mga kuya na maging part ng ating prinsipyo. Sabihin natin, I can do all things through Him who strengthens me. Kaya ko ang lahat sa tulong ng nagpapalakas sa akin. Kaya yung Panginoon Kristo na kanyang sinusundan, ang siyang kanyang lakas. Kaya niya nakakayanan ng lahat. Pati na rin yung pagtatakwil sa kanya ng kanyang mga kababayan. O yung pag-aalipusta sa kanya ng mga dati, ng mga Kristiyano noon na nagsasabing, ikaw naman ikaw nga nagpe-persecute sa amin noon. Sino ka para magturo? Kaya yung ganong klaseng rejection ay napagtitiisan ni St. Paul. Paano? Through Him who strengthens me, sabi niya. Kaya makikita natin dito na hindi lang tayo ang nakaranas ng mga paghihirap at pasakit dahil sa rejection, marami din na mga sumusunod kay Jesus. Katulad ni San Pedro, ni San Pablo, sila na mga sumunod kay Jesus, naranasan nila yan. Mga paghihirap na yan. Subalit, in the end, nagtiwala sila sa Diyos, they lean on Him, and they find strength in Him. So ito ang unang nais kong ating matutunan, mga kuya at mga ate, yung paano natin matatanggap ito. Patanggap na hindi tayo magalit ng labis, magtampo, maghinanakit, at mag-quit sa ating gawain. Kundi mapagtiisan mo yan. At kung ikaw talaga'y itatakwil, matanggap mo ito bilang bahagi ng pagsunod kay Jesus at matuto ka sa Kanya, learning from Him. Kasi si Jesus ay natuto din sa Kanyang hirap at pasakit. Ganito palang maglingkod. Turo niya yan sa atin. Pag ikaw ay naglingkod, kinakailangan ikaw ay maging mapagkumbabang lingkod. You have to humble yourself. Di pwede yung pride. Pag ikaw ay naglingkod, kinakailangan matuto kang magmalasakit. Paano ka magmamalasakit kung ayaw mo ng sakit? Bahagi yan ng pagmamalasakit, care and concern to experience suffering, which includes, yun nga, rejection. Napakahalaga din sa paglilingkod, hindi lamang pagmamalasakit, kundi yung pagmamahal. Pagmahal mo ang prex, mahal mo ang parokya, mahal mo si Jesucristo, handa mong pagtiisan yan. Kasi ikaw ay naglilingkod lamang naman sa Panginoon. At bahagi ng paglilingkod mong ito, humility, kapakumbabaan. I'm not perfect. I have many flaws, but I'm willing to learn. Tuto ka magpatuloy na magmalasakit, magmahal. Kaya ang nais kong idagdag sa ating acceptance ng rejection bilang part of life and trusting in God and leaning on Him through it all, finding strength in Him. Ito pa, yung pangatlo is learning. Learning from Christ the way of suffering. Kasi yung rejection, yung suffering, o yung death ng ating image, yung ating pagkakilala sa ating sarili. Inisip natin, ang galing-galing ko, ang husay ko, modelo ako, sincere ako. Pagkatapos, bigla kang pagsususpetsahan. Pagkatapos, itatakwil ka. Ayaw namin sa'yo.
bigla kang nagkaroon ng question ng iyong sarili. Itong suffering and death of the self, na ito'y pwedeng maging bridge, maging tulay, from death to life. So, rejection is not necessarily the end. It can become a bridge to new life and to the discovery of our true self. Kaya napakahalaga din na itong rejection na ito, huwag lang natin biglang isantabi, takpan, huwag tignan, kundi gamitin mo para nang sa gayon ay may matutunan kang lesson. Una, pag ikaw ay nakaranas ng rejection, what do? Look into yourself. Tignan mo sarili mo. What is it that you want? Ano ba talaga yung purpose mo? Ano ba yung goal mo? Ano ba yung mission mo? Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Bakit gusto mong maging leader ng press? Tanungin mo sarili mo. Ask yourself. Look into yourself. As in a mirror. Tingnan mo sarili mo. Ano bang motive ko sa ginagawa kong paglilingkod na ito? Bakit ako nasasaktan? Kasi kung minsan, meron tayong hindi klaro yung ating purpose, mission, motive sa ating ginagawa. So, yung rejection nagiging crisis that gives an opportunity para sa atin to look into ourselves more deeply. Ganun din yun pag ako ay nakaranas ng rejection sa iyong girlfriend, o sa iyong boyfriend, o sa iyong asawa, o sa iyong anak, tignan mo kasi kuya, ate, ang iyong sarili. I-clarify mo sa iyong sarili mga bagay-bagay, lalo ng iyong intensyon, ng iyong motive. Baka merong problema rin sa iyong sarili. Tignan mong mabuti. Kasi kung minsan, the way we deal with rejection, we try to put the blame on others. Sila, hindi ako. Look into yourself then. Magandang pagnilayan mo, bakit ganun ang reception sa iyo. And so you discover the center of your life and purpose. Sana'y ma-discover mo ang tunay na dahilan kung bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa. Kung bakit ka naglilingkod. Sana'y matuklasan mo si Jesucristo ang talagang sentro na iyong buhay. Ngayon kung ma-discover mo na it's all about yourself, it's about power, it's about ego, then kinakailangan magbago ka. At pasalamatan mo itong experience na ito ng rejection sapagkat merong itinuturo din ng Panginoon sa iyo. Merong paghuhubog na ginagawa sa iyo bilang isang pinunong lingkod. Merong purification na nais kang ng Panginoong pagdaanan. Nililinis ka. Kumbaga kung ikaw ay isang singsing na napakaganda, o sabihin natin, kwintas na napakaganda, o napakaganda, ay talagang nagningning. Tunay ba yung ningning mong yan? Yan ba'y talaga'y ginto? Kaya para malaman kung ikaw ay ginto, lantay na ginto, itadarang ka sa apoy, para yung tunay na sarili mo, lumabas dyan ang talagang tunay na ginto, lantay na ginto. At ang iyong pagsisikap na maglingkod ay talagang mapatutunayan in the crucible, ika nga, ng suffering. And then, magandang makita mo yung sarili mo dun. At pag natutunan mo ang iyong sarili, makita mo yung mga pagkakamali, ay, grasya yun may tuturing.
And in the end, you come out of it discovering Christ as the true center of your life and the very purpose of your being and of your service. Kasi ganyan yan mga kapatid, kuminsan nakala natin, me against them, against the PPC, against the parish priest. But actually, it's not just we, I, and them. It's sometimes I and Christ. Baka ako at saka si Christ, ang layo din. Baka it's also Christ versus myself. So tignan mo sarili mo doon. May ituturo tiyak sa iyo si Yesu Cristo na ating Panginoon dyan. At once napagdaanan mo ito, natutunan mo ang iyong sarili, mapagsisihan mo yung mga pagkakamali, hindi pala ganun ang maglingkod. Hindi ka po pwedeng basta maglingkod, kinakailangan ding pagdaanan mo yung hirap ng maitakwil ka para ma-discover mo yung true purpose ng iyong ginagawa. At ang talagang gawain natin, mga kuya, mga ate sa PREX, ay yung mag-ebanghelyo, maglingkod sa Panginoon. At para tayo talaga makapag-ebanghelyo, kaya natin ebanghelyohin tayo ni Yesu Cristo, na naghirap, naranasan niyang itakwil, at i-hand over sa mga kaaway, mamatay, at muling mabuhay. At ito yung talagang service niya sa atin. Ang ialay niya ang kanyang buhay sa atin bilang lingkod ng Diyos. So in the end, finally, learning from Christ, learning all about ourselves, we come to true service, yung tunay na paglilingkod. At sinasabi nga, ang tunay na paglilingkod ay may tatlong katangian. Mapagpakumbaba, humble. Ang tunay na paglilingkod ay hindi lang mapagpakumbaba, humble, caring. Caring not about yourself, but really caring about others. Mapagmalasakit. Dahil ikaw ay mapagmalasakit, handa ka magtiis. At hindi lamang mapagpakumbaba, hindi lamang mapagmalasakit ang paglilingkod, ito rin ay mapagmahal. You value your parish, you value other people, and the leaders in the parish. You learn to love as Christ loves them. Kaya ito yung natututunan natin sa buhay natin bilang mga lingkod. Huwag mong isipin na pag ikaw ay naglingkod, tanggap ka kaagad. Mabuti kung ikaw ay natatanggap. Good. Pero darating din yung time na ikaw naman ay ma-reject. Pag naranasan mo yun, know na inilalapit ka ni Jesus sa kanyang sarili. Gusto niyang maranasan mo rin yung kanyang naranasan upang malinis ka at linisin ka na experience na yun. At dahil dyan ay matututunan mo yung talagang gawain ni Jesus, tunay na paglilingkod sa Diyos at sa bayan. May kapakumbabaan, may pagmamalasakit, at may pagmamahal. Hayaan mong matuto kang maglingkod ng may kapakumbabaan, pagmamalasakit, at pagmamahal. At yan ay natatamo natin at natututunan natin sa pamamagitan ng mga nararanasan nating paghihirap, lalo na pagdating dito sa rejection. Sabi nga ni St. Paul, kaya ko ang lahat dahil sa siyang aking lakas. I can do all things because of Him who strengthens me. Masasabi mo rin yan, kuya, ate, I can do all things because of Him who strengthens me. Pag naglingkod, handa kang
magtiis ng maraming hirap. And don't worry, after all this and through this, pero di naghihintay sa ating kaluwalhatian ang ating muling pagbangon, bagong self, bagong sarili, nilinis ng mga maraming hirap at naging kay Kristo. At dahil naging kay Kristo, naging para din sa kanyang bayan, naglilingkod na tunay at ganap. Masyado na atang mahaba ang aking naituro. Naway maging maganda itong pagninilay para sa inyo mga kuya at mga ate. At naway huwag kayong ma-discourage sa mga nararanasan ninyong ito. Si Lord ang inyong magsilbing lakas. Mahal niya kayo, tinawag niya kayo, hindi niya kayo pababayaan. Nais lamang niyang kayo'y maging tunay na Kanya. Lingkod ng Panginoon. God bless you.